From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mahalaga mga kapatid na ang isang gawain ay nakatayo talaga sa Panginoon. Sapagat kung hindi nakatayo sa Panginoon ang isang gawain, alam ninyo, yan ay babagsak kung nakatayo lamang sa kapangyarihan at karunungan ng tao. Kailangan ng isang gawain na nagdadala ng kanyang pangalan ay talagang nakatayo at ang nagtayo niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. The Bible says, it is in vain if the Lord is not the builder of the house, it is in vain if only man builded it. It is in vain. Walang kabuluhan, pagkat tao lamang nagtayo ng bahay. Kailangan talaga ang magtayo ng bahay ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nalulugod ang Panginoon sa mga taong tulad natin. Bakit? Sapagkat mga kapatid, ang lahat ng gawain na ginagawa ng Panginoon sa gawain ito, itong lahat ay sa pamamagitan lamang ng tinatawag na pananampalataya. Alam tayo magsabing pananampalataya. Kayong mga nakikinig sa ating telecast, alam ninyo na kayo mga kapatid kahit hindi tayo nagkakakita ng personal, ngunit sa mga sulat na tinatanggap ko sa inyo, tambak-tambak na sulat at mga calls na tinatanggap ko sa inyo, alam ko mga kapatid na tayo konektado sa pananampalataya at nasa harap lamang kayo ng inyong mga television screen. But once, hinawakan ninyo yan at tayo nanalangin, ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang boundary. Yan ay dumadaloy mula sa Panginoon, mula sa nananalangin na walang iba kundi ang inyong pastor dito, papunta sa inyong television screen at papunta sa inyo. Pagka hinawakan ninyo to the point of contact ng screen ninyo, ang kapangyarihan ng Panginoon ay dadaloy sa inyong katawan at ibibigay ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Kaya yung binasa natin kanina, napakaganda nung binasa natin kanina, mga kapatid. Anong binasa natin kanina? Without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. And so it is by faith that we can touch God. It is by faith that we can touch on the things that are invisible to the human eye. In fact, faith here is called the sixth sense. We have the five senses in the physical realm of this world. We have these five senses that we use in order to orient ourselves and touch those things that are materially bound to this world. But we have also the sixth sense, which is the sense of the spirit, which is the sense of faith, to touch something
or anything that is of God, but cannot be comprehended by the human mind and cannot be seen by the human eyes. Kaya, ang faith natin, kung minsan kinakalaban ang sirkumstansya ng buhay na ito, pagkatapos ang sirkumstansya ng buhay, na natatouch ng ating five senses ay nagsasabing, hindi totoo yan. Hindi maaari yan. Imposible yan. Talagang wala kang magagawa sa mga bagay na yan. Yan ay kumikilos sa pamamagitan ng ganito at ganyan. Sinasabi ng sirkumstansya natin, kung minsan nakikiusap si Satanas sa atin sa pamamagitan ng sirkumstansya ng ating buhay. Ngunit ano naman ang nangyayari? Pinalalakas ng Panginoon ang ating pananampalataya hanggang ang ating pananampalataya ay nagiging persistent. Hanggang ang pananampalataya mo from a weak faith, pagkatapos magiging strong, pagkatapos na maging strong ang pananampalataya mo, yan ay maging persistent. Persistence means to go on resolutely in spite of obstacles and hardships. Patuloy ka sa iyong pananampalataya. Pagka sinabi ng sirkumstansya mo, mahirap yan, hindi maaari yan, imposible yan. Titingnan mo naman ang sinabi ng mga salita ng Diyos, because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Anong sinasabi ng mga salita ng Diyos? With men it is impossible, but not with God, for everything is possible with God. Kaya dito mga kapatid, binigyan tayo ng portrait. Sa ating binasa, kung babasahin ninyo ang Hebrews 11, the whole chapter, binigyan tayo ng portrait ng Hebrews 11 kung anong pananampalataya ni Isaac, Jacob at saka si Joseph. And particularly, I would like to talk about this personality tonight who graced the Old Testament. Even the colorful life of this man has taught so many sermons and has taught so many people. And I would like to preach about that character tonight. And I would like to connect what I will be preaching with regards to his persistent faith that we can also apply in our modern times today. Dito mga kapatid, makikita natin sa horizon ng ating time and space, pagkatapos makikita natin ang application nito sa eternidad na ating pinupuntahan. Nakita natin ang illustration dito ni Isaac, illustration ito ng vision ng pananampalataya. Mga kapatid, sapagkat wala pa siya, ay nakita na ni Abraham na ibibigay siya ng Diyos. Pagkatapos si Jacob, this is an illustration of the worship of faith nung nag-worship si Jacob. And now, we are to think of Joseph as an illustration of the persistence of faith. I would like to preach tonight about the persistence of faith using this character in the Old Testament, which will give us the insight on how this man lived a pleasing life unto God. A life of persistence in faith. Everybody says persistent faith. Tingnan natin ang buhay ng taong ito, in particular kung anong prinsipal ng kanyang pananampalataya, ang mga buhay niya, his life of adversity, his life of temptations, his life of sorrow, disappointments, success, and prosperity. To have faith at all is great indeed, but the greatest need today for every one of us is for a faith that is undaunted and that triumphs. Kailangan ang pananampalataya natin ay para bang bakal na hindi natatayog ng anumang bagay sa mundong ito, kundi ito ay nagpapatuloy. Kahit anuman ang daanan nito, ito ay nagpapatuloy. Kikita natin dito mga kapatid, ang buhay ng taong ito. Kung babasahin ninyo ang Old Testament, from Genesis 37 to Genesis chapters 37 to 50, makikita ninyo ang buhay ni Joseph. Yan, very colorful ang buhay niya. At sinabi kung sino si Joseph, anong nangyari sa kanya. And itong napakagandang pangyayari sa buhay ni Joseph also gives us a beautiful, striking type of our Lord Jesus Christ. And there are 7 outstanding events in his life, wonderfully foreshadowed, similar events also in the life of our Savior, Jesus Christ. Look at the 7 illustrations on how they are strikingly typical to one another. Joseph was specially loved by his father, and so was the Lord Jesus Christ. The father said,
"This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Joseph was also hated and sold by his brethren. And so was the Lord Jesus Christ, sold by Judas for 30 pieces of silver. Joseph was also unjustly condemned. And so was the Lord Jesus Christ. When he faced the people and he faced the judgment throne of Pontius Pilate. And Pilate knew that he was an innocent man. But because of the jury, he was sentenced to die. It was a life similar as that of Joseph. Joseph was raised to a position of power and authority. And so was the Lord Jesus Christ. All power and authority in heaven and in earth is given unto me, the Lord Jesus Christ said. Joseph became a blessing to the Gentiles and took a Gentile bride. And so did the Lord Jesus Christ. We are the Gentile bride of Jesus Christ. He was a Jew, but he looked upon us, and we found favor in his sight. And when he comes in the rapture, we are called the bride, and he is the bridegroom. Hallelujah! Joseph revealed his identity to his brethren, and so will the Lord Jesus Christ reveal his identity to those that will follow him. Joseph assured his brethren of his unchanging love, and so does the Lord Jesus Christ assured us of his unchanging love. He said, "Go ye therefore into all the world and preach the gospel to every creature. Wherever you go, I will be with you. My presence will not leave you." Ganyan ang sinabi ng banal na kasulatan na pag-ibig ng Panginoon sa isang sumusunod sa Kanya. Nakita natin ang buhay ni Joseph at ang buhay ng ating Panginoon ay talagang magkatugma at magkatulad, mga kapatid. At ang prinsipyo ng pananampalataya ay naririto. Nakikita natin kung anong pananampalataya ang nasa sa kanila. Ito ay pananampalatayang nagsisipumilit. Ito ay pananampalatayang ayaw ma-discourage. Ito ay pananampalatayang nagpapatuloy. Ito ay pananampalatayang hindi natatayog. Ito ay pananampalatayang matibay. Ito ay pananampalatayang malakas. Ano man ang mangyayari, ang pananampalatayang ito ay magpapatuloy. Ano ang masasabi natin sa uri ng pananampalatayang ito na tinatawag nating persistent faith? A persistent faith, my friends, according to the Bible and in the life of Joseph, is not shaken by fierce adversity. When you start to follow the Lord Jesus Christ and you have a heart of sincerity and honesty in following after Him, surely you will pass the fires of hardships and you will pass the fires of adversity and persecution. Itong nangyari kay Joseph, paborito siyang anak ni Jacob ng kanyang ama. Pagkatapos, yun ang mga kapatid niya, mga kapatid ay nagseselo sa kanya. At kinamuhian siya. They hated Joseph because he was well loved by his father. Di ba ganyan ang nangyayari kung malimit, mga kapatid, sa pamilya, may mahal ang ating magulang, yun ang mga kapatid natin ay nagsiselo sa atin? Di ba ganyan? Amen? Kung minsan sa pananampalataya, ganun din. Pagka mahal ka ng Diyos sa pananampalataya, maraming nagpapakanak ng Diyos na kuminsan nagseselo sa'yo. Buhay ng Panginoon yan at buhay ng pananampalataya. Sawari ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya bang ito ng Jesus Christ, the name above every name, ay mahal ng Panginoon? At sapagkat ito ay mahal ng Panginoon, huwag kayong magtaka pagka marami ang nagseselo sa paglilingkod na ito. At sinasabing, bakit si Kibuloy, kahit anong hingin niya sa Panginoon, ibinibigay? Bakit kami ay hindi? Huwag kayong magtaka pagka makarinig kayo ng mga pangungusap na ganyan, na para bagang yan ay bago sa inyong pakikinig. Sasabihin ko sa inyo, kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon at marami ang makakakita sa pagpapalang yan, hindi po natin maaalis ang selos sa puso ng ibang tao. Hindi maaalis yun. Huwag kayong magtaka pag kayo na'y nangyari sa buhay ninyo. Pagka may negosyo kayo,
at pinagpapala kayo sa inyong negosyo sapagkat kayo ay merong acumen in administrative leadership. Pagkatapos maganda kayo magdala ng negosyo ninyo at lahat ng mga tindahan doon sa mga katabi ninyo o mga negosyanteng katabi ninyo nagseselos sa inyo. Huwag kayong magtaka sapagkat yan ay buhay. Ngunit kung ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay hindi matatayog sa mga pagseselos ng tao. Hallelujah. Hindi ka magagambala kung ikaw ay kamumuhian ng mga tao. In fact, Joseph's brothers not only hated him, but in Genesis chapter 37 verse 18, the Bible tells us that they decided to kill him. They decided to kill him on the suggestion of the eldest brother Reuben. But on the suggestion of the eldest brother Reuben, he was cast into a pit instead. And Joseph was then sold and taken to Egypt, sold to Potiphar, where he became Potiphar's slave. And then such experiences we would see in our study of the Word of God would be enough to shake anybody's faith. Biro ninyo, hindi pa ba makakatayog sa pananampalataya kung mahina lang ang pananampalataya mo, kapatid? Bakit? Biro mo, ang mismo mga kapatid mo, ipinagbili ka. Papatayin sana siya. Sinabi ni Ruben, wag naman, kawawa naman. Tapon na lang natin sa balon. Pagkatapos nung dumaan si Potiphar na isang milyonaryo sa Egypt, sabi nila, natin, makukwartahan pa natin itong kapatid natin. Kaya ipinagbili siya. Kung mahina lang ang pananampalataya mo, magkakaroon ka na sana ng hate, pain, and bitterness in your heart. Ngunit si Joseph ay naturuan sa pananampalatayang tunay sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, siya ay nanatili. It did not shake the faith of Joseph. Because in Genesis 39 verse 2, the Bible tells us and we read that the Lord was with Joseph. Hallelujah! Yun ang napakagandang bagay. Kailangan sigurado mo lang na ang Panginoon ay kasama mo sa buhay mo. Ano man ang gawin ng tao sa iyo, when the Lord is with you, nothing can hurt you. Ano man, mga kapatid, ang uri ng pamumuhay mo, whether you become a slave, whether all of your rights are lost, ang siguruhin mo lang isang bagay, na ang Panginoon ay nasa sa iyo. If the Lord is with you, who can hurt you? If the Lord is with us, who can be against us? Di niya sinabing, bakit kaya ang lahat ng bagay na ito ay laban sa akin? Siguro lahat ng sirkumstansya ng buhay niya, kalaban na sa kanya. Yung mga kapatid niya, kalaban na siya. Pagkatapos, ginawa pa siyang slave na dinala siya sa Egypt. Pagkatapos, mga kapatid, itong lahat ay naging kalaban niya. Biro ninyo, isang kapatid nila, ipinagbili pagkatapos, dinala sa isang banyagang bansa. Pagkatapos, wala siyang kamag-anak doon at naging slave pa siya. Ano ang ginawa niya? Umiyak ba siya? Sigurado, umiyak din siya. Tears, homesickness, sorrow, distress. Itong lahat nakapalibot kay Joseph. Ngunit mga kapatid, bawat umiiyak siya, bawat nagiging homesick siya, bawat nagiging sorrowful siya, nadidistress, nai-stress ang espiritu niya, anong naaalala niya? God is with me. God is with me. The Bible said that God was with Joseph. Ang Panginoon ay kasama ni Joseph. Kapatid, pagka ikaw sa iyong pananampalataya, matapat ka sa Panginoon at nagsisipumilit ang pananampalataya mo, pagkatapos sa spiritual, marahil ay katulad ka ni Joseph, you are being persecuted, you are being character assassinated, and all manners of evil have been spoken against you, men reviled you, men despitefully use you. Don't forget that God is with you. He is going to comfort you in time of your distress. Hallelujah! God is with you. When you pray in the solitary presence of your closet, when you close the doors behind you and kneel down and call upon God, make sure when you call upon God, make sure
that your heart is open because the presence of God is going to come and fill you. God is with you. Pagka ikaw ay pinipighati dahil sa pananampalataya mo, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay nasa sa iyo. Manatili ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan ninyo ang buhay ni Joseph. His faith in God was unshaken by these trials. His faith in God was unshaken by these trials. Hindi siya nagbago sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung nananalangin siya 3 times a day noong wala pa siyang kapagsubukan, ngayon mga kapatid, naging 4 times a day na nga nung under stress na siya. Nung pinagbili na siya doon sa Ehipto, nananalangin siya 4 times a day na. Panginoon, noon ako nananalangin 3 times a day. Ngayon, 4 times a day. Lalong lumakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. You know also that a persistent faith is not spoiled by success or prosperity. And everybody says amen. Ang nagsisipumilit ng pananampalataya ay hindi nasisira sa pamamagitan ng paglago, mga kapatid, at ng prosperity. Success and prosperity, if you cannot handle failure, there is one that is very hard to handle. You think failure is very hard to handle. You try success and prosperity. Kung minsan, mas mahirap hawakan ang success and prosperity kaysa failure. Kung minsan failure ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Ngunit mga kapatid, nakaka-spoil kung minsan yung success and prosperity. Ngunit ang matayog na pananampalataya at ang pananampalatayang nagsisipumilit ay hindi nasisira sa pamamagitan ng success or prosperity. Because the Bible says in Genesis chapter 39 verses 2 to 6 that Joseph prospered. Before long, that he was in Egypt because God was with him, Joseph prospered. And it is well for us to remember that we are more likely to overcome our faith. It is more likely to be overcome, and our faith is more likely to suffer a relapse in times of prosperity than in times of adversity. Kung minsan, mga kapatid, ang pananampalataya natin bumabagsak. Hindi sa panahon ng adversity, kundi kuminsan sa panahon ng prosperity. Kikita natin dito, when we are beginning to get on in the world, then it is time for us to beware. When our time is being consumed by the world, and we notice that we don't have much time for the Lord, then it is already God is going to give you a red signal and try to tell you that what you are doing now is not the will of God. Kuminsan, mga kapatid, ako sa pananampalatayang ito ay nagiging careful ako sapagkat bawat taon, ang pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin ay hindi po biro-biro, mga kapatid. Hindi po kaila sa marami kung paano tayong pinagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala tinatanggap natin bawat taon sa Panginoon ay hindi po biro-biro sapagkat ang Panginoon ay nasa sa atin. Lumalakad tayo sa kanyang uban. But I am very, very careful. I am very, very careful na in the midst of these many activities because of success and prosperity, na hindi natin makakalimutan ang Panginoon. Na kung minsan masyado na tayong busy sa activity doon, activity dito, travel doon, travel dito, pagkatapos nawawalan na tayo ng time sa Panginoon. I am making it a point that I give God a big place in my heart. Even though I am in the midst of important activities in my life, I always consider the presence of God. I said, Lord, whenever you want to talk to me, nudge me. Even though I am in the midst of a very important meeting, I will excuse myself and talk to you wherever I am. Hallelujah! Kuminsan nasa kaligitnaan ng isang napakalaking party, mga kapatid, na kung saan yung pastor ay in-invite. Pagkatapos, nararamdaman ko sa puso ko na ako ay dapat manalangin. Dapat pumunta sa aking kwarto at manalangin sa Panginoon. Kagad-agad ini-excuse natin yung sarili natin. Pumupunta tayo doon at pagkatapos binibigyan ng pagkakataon ang Panginoon. When everything is going well, that is a dangerous time for the child of God. When everything is going well.
success, prosperity. Praise God for that. But let us beware. Kuminsan mga kapatid, yan ang nakaka-spoil sa napakarami. Sapagkat pagka nasa success and prosperity na sila, nalilimutan na nila ang Panginoon. Ngunit sa atin na may persistent na pananampalataya, kung gaano natin kamahal ang Panginoon nung tayo ay nasa kapagsubukan, kailangan doble pa ang pagmamahal natin sa Kanya ngayong tayo ay nasa success and prosperity. Pero ninyo ang success na ibinigay ng Panginoon kay Joseph. Later on, Joseph became the prime minister of Egypt and was so exalted and was to be exalted to the highest position in the land. But through all his success and prosperity, his faith persisted. He did not compromise his faith. Nagpatuloy ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Nagpatuloy ang kanyang pananampalataya. The success and prosperity of Joseph did not take away his sense of dependence upon God. It did not take his sense of dependence upon God. Hindi niya sinabing, okay Lord, nasa tabi ka na ha, kasi magagawa ko ng lahat para sa akin sarili. I am successful and I am prosperous, so Lord, diyan ka na muna sa tabi. Ako nang bahala dito. Hindi sinabi ni Joseph yun. Sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya dito sa buti na pananampalataya, ang ating pananampalataya magpapatuloy sa Kanya, maging dependent tayo sa Kanya, bawat araw, bawat taon, bawat linggo ng ating buhay. Mga kapatid, we are dependent upon Him. Na kung wala siya, wala tayong magagawa. Anong motto natin? John 15:5. For without Him, we can do nothing. Ala tayo magsabing, without Jesus Christ, we can do nothing. And you know what Joseph did? He always attributed his success and his prosperity to God. He always attributed his success and prosperity to God. Tatanungin mo si Joseph, sino nagpala sa iyo? Ang Panginoong kong pinaglilingkuran. Hallelujah. Ang Panginoon kong pinaglilingkuran, hindi niya inangkin yung napakalaking kalwalhatian sa kanyang sarili. Sino nagpala sa Joseph? Ako, kasi matalino ako eh. Bakit naging prosperous at naging successful ka, Joseph? Kasi magandang lalaki ako eh. Kasi matalino ako, may grado ako, ang dami ng degree ko after my name, kaya naging successful ako. Hindi niya inangkin, mga kapatid, ang lahat ng mga pagpapalang tinanggap niya. Wala sa kanya ang kaluwalhatian. Tayong mga anak ng Diyos, ganun din ang gawin natin. Pagka pinagpapala tayo ng Panginoon, siya ang dahilan ng ating pagpapala. Hallelujah! Sino ang dahilan ng pagpapala ng Jesus Christ Ministry? Ang ating Panginoong Kristo. I thank the Lord Jesus Christ when He uses you. I thank the Lord Jesus Christ when you become His hands, when you become His feet, and when you become His heart. I thank the Lord for that, but I give the glory to Him. Hallelujah. Hallelujah. A persistent faith is not moved by the most subtle temptation. Whoever you may be, do read Genesis 39 verses 7 to 12. And as you read, remember that the devil is always on the warpath, seeking to trip up the child of God, just as he tried to trip up Joseph. The devil is going to put you out of commission if he can. He is looking for you. Hinahanap ka ng demonyo, lalo na matapat na anak ka ng Diyos. Lalo na madalangining kang anak ng Diyos. Mga kapatid, kailangan ang pananampalataya mo persistent. Sapagkat sinubukan ito si Joseph ng demonyo. Hinabol siya. Ano ang nangyari, mga kapatid? Nang hinabol na siya ng demonyo, pagkatapos tinem si Joseph, natalo ni Joseph ang demonyo. When faith persists, however, the devil is defeated and routed. Even in the midst of the most cruel onslaught, the devil is going to be defeated. He is going to bite the dust because of our
persistent faith. Kita ninyo? Sinong ginamit dito? Yung asawa ni Potiphar. Nung pinasukan na si Mrs. Potiphar, anong sabi niya? Joseph, ang gwaping-gwaping mo talaga. Gwaping ka talaga, Joseph. Sabi ni Mrs. Potiphar, alam mo ba, Joseph, crush kita. Woo! Biro mo, asawa ng amo niya yun. Pagkatapos siya ay servant lang doon. At pagkatapos, si Mrs. Potiphar, hindi lamang siya hanggang doon sa pag-a-admire kay Joseph, hindi lang hanggang sa pagka-crush kay Joseph. Isang araw lumapit sa kanya at sinabi niya, Joseph, hindi lang kita crush, hindi lang kita ina-admire. Gusto ko, kasama kita ngayong gabi. Wala si Mr. Potiphar. Nang narinig ni Joseph yun, mga kapatid, anong sinabi niya? Kung siguro, isa pang tao yun na kilala natin ngayon sa sanlibutan, sasabihin siguro niyang, okay, ganda niyan. Ngunit hindi si Joseph. Meron siyang persistent faith sa Panginoon. Kahit na flattered siya sapagkat si Mrs. Potiphar nakagusto sa kanya, ngunit tiningnan niya, mga kapatid, hindi si Mrs. Potiphar, kundi yung demonyo nasa sa loob ni Mrs. Potiphar. Anong sinabi ni Joseph kay Mrs. Potiphar? Paano kong magagawa ang ganyang kalaking kasalanan sa harap ng aking Diyos? Hallelujah! Hallelujah! It was a very glorious thing that Joseph said in Genesis 39 verse 9. How can I do such great sin and unrighteousness in the sight of my God? The world is so full of evil and the devil is so strong and subtle. Our only protection is to be armed with all the armor of God. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, kung minsan ang pana ng demonyo ay walang iba kundi ang panang nagliliyab ng laman upang ikaw ay tirahin. How many world-renowned servants of God have fallen because of the lust of the flesh? How many newspapers have we read international evangelists have fallen because of the lusts of the flesh? The devil went into some prostitute woman and tempted a great servant of God, and he fell because his faith did not persist. Mga kapatid, yan ang dapat nating pag-ingatan. Amen. Sa ating pananampalataya, yan ang ating idinadalangin at sinasabi, kahit sa kalagitnaan ng mga temptation ng nasa laman, Panginoon, ang pananampalataya po namin ay magpapatuloy sapagat mas mahal ka namin kaysa sa mga las ng laman na naririto sa sanlibutan. Hallelujah! Kaya kailangan tayo ay nasa sa baluti ng lahat ng kagayakan at sandata ng Diyos upang tayo ay makapanaig sa demonyo sa anumang oras na siya ay lumapit at tayo ay kanyang gustong ibagsak. Mga kapatid, ang ating pananampalataya sa buhay ng Diyos ay mananatili. A persistent faith is not disturbed by false and unjust accusations. Tingnan ninyo nang hindi pumayag si Joseph, napahiya si Mrs. Potiphar, na-spurn ng babaeng ito at napahiya siya, sapagat ang offer niya hindi tinanggap ni Joseph. Napahiya siya kay Joseph, mga kapatid. Anong ginawa niya? Ang demonyo ay umandar na naman doon sa utak niya. Sabi niya, sapagkat hindi mo ko pinagbigyan, napahiya ko sa harap mo, i-accuse kita unjustly. I will make a false accusation against you to my husband. Ano kagad ang pinasok ng demonyo sa kanya? Kinuha, mga kapatid, ang damit ni, hinila yung damit ni Joseph hanggang ito ay nagkasira-sira, nagkapunit-punit, at pagkatapos, hindi lamang pala masamang babae ito, nag-graduate pa pala sa drama school itong si Mrs. Potiphar. Sabagat nang dumating si Mr. Potiphar, iyak siya ng iyak. Sinabi niya, darling, itong iyong servant, di ba pinagkatiwala mo lahat sa kanya? Itong bahay natin, ang lahat ng naririto ay pinagkatiwala mo? Hindi pa siya kontento doon, darling. Anong ginawa niya nung wala ka? Gusto niya i-rape niya ako? Itong kanyang baro, nang siya tumakbo, hinila ko. Itong napunta sa akin.
Pagkatapos dahil magandang drama actress si Mrs. Potiphar, naniwala si Mr. Potiphar. At pagkatapos sinabi ni Mr. Potiphar na alis mga kapatid ang paningin niya kay Joseph. After this fierce attack upon Joseph had been successfully resisted, a further attack came. Poor Joseph was cast into a dungeon and bound, but the Lord, the Bible says, was still with him. Meron bang nagpaparatang ng kasalanan sa iyong hindi mo ginawa? Are you being unjustly accused? Falsely accused. You are being persecuted and you are being falsely accused of sins that you have not done. And because of that, you are suffering. You are in the midst of intense hardship and you don't know what to do. You are confused. Like Joseph, kung ikaw ay nasa katuwiran, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ay kasama mo pa rin. Tingnan ninyo mga kapatid, si Joseph itinapon sa bilangguan. Ibinilanggo pa siya. Napakarami ng mga nangyayaring ganyan ngayon. Pagka ikaw ay successful, dumarami ang temptation sa iyo. Dumarami rin ang criticism sa iyo. Pagka ikaw ay nagiging successful, nagiging prosperous, nagiging popular ka mga kapatid, marami ang mga taong maiinggit sa iyo. Marami ang mga taong magseselo sa iyo hanggang sa sila ay gagawa ng mga false accusation upang ibagsak ka. Ngunit anuman ang nangyari sa kanya, na bilangguman siya, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya, nananalangin pa rin siya roon, inosente pa rin ang kanyang puso, at sinasabi pa rin niya, Panginoon, hindi po ako natatakot sapagkat ikaw ay nasa sa akin. It is very hard to hold on to God when you are falsely accused. It is very hard to hold on to God when you are misunderstood. But a persistent faith does so. And what is the reward? If we honor the Lord, we can be sure He will also honor us. Joseph honored the Lord, and the Lord saw to it that his servant found favor with the keeper of the prison. And then the Bible tells us in this story that he was taken out of the dungeon and he was elevated into a position very close to the Pharaoh, on the road to become the Prime Minister of Egypt. Hanggang sa siya mga kapatid ay napaalis doon. Alam niyo kung anong istorya. Naging close siya doon sa isang kasasaligan, enkargado ng Pharaoh, ng hari. Pagkatapos pinalabas siya doon, ininterpret niya ang dream ng Pharaoh. Pagkatapos lalong lumaki yung papel ni Joseph hanggang siya nakapagbigay ng advice kung ano ang gagawin sa famine sa Egypt at sa mga kapalibot sa Egypt, hanggang sa siya ang ginawang Prime Minister. It always pays to trust God. Hallelujah. 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 It always pays to trust God. Those that trust God are never put to shame. Pagka ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Ano man ang gawin ng tao sa iyo, huwag kang matakot. Siguruhin mo lang na ang Panginoon ay nasa sa iyo. Tulad ng buhay ni Joseph, sinasabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ay nasa sa kanya. Hallelujah! A persistent faith is not perturbed by broken pledges. We make this point because today many have their faith tested in exactly this way. We read of Joseph's two fellow prisoners, of Joseph's interpretation of their dreams, and then we read this in Genesis chapter 40 verse 8, and this shows his faith in God. And also of the butler's promise to remember Joseph once he is taken out of the prison. But the butler did not keep his promise to Joseph. Joseph, sapagkat na-interpret mo itong aking panaginip, pagka ako'y lumabas dito sa dungeon sa bilangguan, aalalahanin kita. Mga kapatid, yung mga pangako ng tao kuminsan ay napapako. Kaya kuminsan napakarami ang politiko, pangako ng pangako. Ang mga pangako ng tao ay napapako. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
The butler did not keep his promise. So what did Joseph do? Did he say, oh, God has let me down? Marami nangako sa iyo, pagkatapos bumagsak ka, naghihirap pa rin ang buhay mo. Ano, biniblame mo bang Panginoon? Pagkatapos nakaluhod ka lang, sinasabi mo, Panginoon, ikaw ang may kasalanan na lahat ng ito. Joseph did not cast himself down and blame God, but instead, Joseph persisted in his faith in God. Nanatili ang kanyang pananampalataya. Although it is true that hope deferred maketh the heart sick, it is also true that Joseph's faith persisted. He trusted in God to see him through. And God saw Joseph through. Kahit ano pa ang pangyayari, pagkang pananampalataya mo ay nagsisipumilit, kahit na pader pa, kapal mga kapatid, ang kaharap mo, kahit bundok pa, yan ay lilipat sapagkat ang pananampalatayang yan ay kasama sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. A persistent faith is not influenced by human reasonings. In all his experiences of adversity and sorrow, there is no hint that Joseph ever questioned the loving will of God. He had been hated by his brethren. He had been cast into the pit. He had been sold into slavery in Egypt. He had been assaulted. He had been let down badly by the butler. But God was still on the throne. He had never abdicated his throne even for a moment. God is still on the throne. He is still powerful. God is alive and well. And Joseph said, God is with me. If God is with me, who can be against me? Hallelujah. He knew that God never abdicated his throne for a moment. And he saw that this glorious thing that Joseph said in Genesis 45, 4-8 had come to pass. And it is also going to pass for us. Anak ka ng Diyos, naghihirap ka dahil sa pananampalataya mo? Anak ka ng Diyos, naghihirap ka dahil sa iyong paniniwala sa Panginoon? Dahil sa pagiging faithful mo, maghirap ka? Dahil sa pagiging matapat mo sa Panginoon, maghirap ka? Dahil sa pagiging matibay mo, maghihirap ka? Anak ka ng Diyos, kapatid, huwag kang manlupaypay. Huwag kang mabigo sa pananampalataya mo. At huwag mong iyuko ang ulo mo at sabihin mo, ako ay nagkamali sa aking pananampalataya. Mga kapatid, ikaw ay magpatuloy sapagkat ang iyong buhay ay pinagpala ng Panginoon. Alalahanin mo, ikaw ay nasa sa Panginoon. Persistent faith is not cowed by persecution. Sino rito dahil sa kanilang pananampalataya ay pinapersecute? Alam ba ninyo, yan ay pangako ng banal na kasulatan? All of them that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pagka ikaw ay matapat sa buhay ni Jesus Christ, ikaw ay ipe-persecute ng demonyo. Pagkatapos papasok lang siya sa tao, ang tao yung gagamitin niya, ipe-persecute ka. Ang demonyo yon, sapagkat namumuhay ka ng matapat sa Panginoon. Bakit? Ang buhay mo, rebuke sa demonyo yon. Kaya pinatay ni Cain si Abel. Pinatay niya dahil galit siya kay Cain, kay Abel. Bakit? Kasi si Cain, masama, si Abel naman, mabuti. Tingnan ninyo mga kapatid. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Wherefore, why did Cain slew him? The Bible says in 1 John 3:11-12, because his own works were evil and his brother's righteous. Pagka ikaw ay matapat sa Panginoon, ikaw ang hahabulin ng persecution. Pagka ikaw naman ay masama, ikaw ang magiging persecutor. Sapagkat ikaw ang papasukan ng demonyo. Mga kapatid, nakikita po natin sa pananampalataya natin, marami akong naririnig ng mga anak ng Diyos. Pagka ako'y pumasok dito sa Jesus Christ, naku, ang dami ko talagang persecution. Ang dami talagang paglait sa akin. Ang daming character assassination. Ang dami nasasabing si Pastor Kibuloy ay quote, si Pastor Kibuloy hindi totoo. Yung Jesus Christ, the name above every name, satanism yan. Quote yan. Huwag kayong pumunta riyan. Huwag kayong lumapit yan. Bakit ang dami kong naririnig na mga ganyan? Mga kapatid, ang pananampalataya mo, patibayin mo, sapagkat yan ay pangako ng Diyos. Ang lahat ng mamumuhay sa maka-Diyos na pamumuhay, silang lahat ay uusigin ng demonyo. Everybody say amen. You see, commenting upon the treatment of Isaac, the son of Sarah, by Ishmael, the son of the bondwoman, what principle does the Apostle Paul lay down? But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit. Even so, it is now.
Saan nyo makikita yan? Galatians 4:29. Pwede yung sulat sa Bible ninyo yan. Pwede yung sulat sa notebook ninyo yan. Galatians 4:29. I will repeat that principle. This principle is happening today. I am preaching so I can strengthen your faith by means of the words of God. Anong sinasabi dito? Ha? Look at the treatment of Isaac, the son of Sarah by Ismael. Si Sarah, meron 2 anak. Ang isa, mga kapatid, si Isaac, tunay na anak ni Sarah. Meron lamang, si Abraham pala, meron 2 anak, si Ismael at saka si Isaac. Si Isaac talagang anak sa tunay na babae na walang iba kundi si Sarah. Ito namang si Ismael ay anak naman ng DH ni Sarah. Domestic helper ni Sarah. Anak naman sa maid ni Sarah. Sinong maid niya? Si Hagar. Nanganak siya pagkatapos, mga kapatid, ang pangalan ni Ismael. Sapagkat ito ay pinanganak sa laman, itong si Ismael, ang pinipersecute niya yun, pinanganak ayon sa Espiritu ng pangako. Walang iba kundi si Isaac. Galatians 4:29, but as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, so it is now. Kaya huwag kayong magtaka, pagka itong paglilingkod na Jesus Christ, the name of every name, ay masyadong persecuted. Pero nakita ba ninyo ang pastor ninyo dito nagpe-persecute? You have not heard me persecute somebody? Because when you are born of the Spirit, you never persecute. You are persecuted. If you are born out of the flesh, you persecute, according to Galatians 4:29. Kaya ito, mga kapatid, paglilingkod ng pangako, naririto tayo, pinakakuhan tayo ng Panginoon, pagkalumagan tayo sa kanyang katuwiran at sa kanyang mabalal na salita, tayo ay mararapture isang araw, pakatalastasin ninyo, maraming persecution ang papasok sa buhay ninyo. Madidiscourage ba kayo sa persecution o lalo kayo magsisipumilit? Madidiscourage ba kayo o lalo kayo magsisipumilit? Lalo tayong magsipumilit sapagkat yan ay isang tanda na tayo ay pinanganak nga sa Espiritu. Look at other instances of persecution mentioned in the Bible that demonstrate the correctness of this principle. Look at this example. Esau, who sold his birthright, persecuted Jacob, who vowed his loyalty to God. Esau was born after the flesh. Kontrabida itong si Esau sa Bible. Sino nag-persecute sa kanyang kapatid na si Jacob? Si Esau, pinersecute niya. At si Jacob naman, nag-vow ng loyalty sa Diyos. The wayward and envious son of Jacob persecuted Joseph, who feared God. Tingnan niyo si Joseph, pinersecute ng mga kapatid niya dahil matakot siya sa Diyos. Palaging ganyan ang prinsipyo nangyayari na ang ipinanganak sa laman ay siyang humahabol ng persecution sa ipinanganak sa Espiritu. Kaya magpasalamat kayo. Persecuted itong ating paglilingkod. Praise God. Marami na iinggit. Marami nagsaselos. Huwag kayong magtaka. Lalaban ba kayo? Laman sa laman? Pagka kayo pinersecute, kukuha ba kayo ng itak? Hahabulin ninyo? Pastor, mag-aaral po ako ng karate. Bakit? Kasi marami nagpe-persecute sa akin mula nung ako nag-Jesus Christ. Pagka sila nag-persecute ngayon, kakarate ko. Yeah! Kakaratihin mo? Huwag, sinabi ng Word of God, we war not against flesh and blood. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. The Hebrew who did his neighbor wrong thrust Moses as mediator aside. Saul, who disobeyed God, persecuted David, who feared God. Pagka ikaw ay talagang mananampalataya sa Diyos, natatakot sa Diyos, matapat sa Diyos, ikaw talagang pinipersecute. Pagka ikaw wala naman sa Diyos, lumalakad ka lang ayon sa laman at ayon sa kalooban ng sanlibutan, ikaw naman ang magiging persecutor. Pagkaalalahanin niyo yan, sapagkat yan ay katotohanan sa banal na kasulatan. Israel in their apostasy persecuted Elijah and Jeremiah, who were prophets of God. See that? Nebuchadnezzar, while an idolater, persecuted the 3 Hebrew captives for refusing to worship idols. The envious and idolatrous princes under Darius
persecuted Daniel for daring to pray to the God of heaven. The murderers of Christ persecuted the apostles for preaching Christ. Tingnan ninyo, ang lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban, pinapersecute. Ang nagpe-persecute naman, yung wala sa kalooban ng Diyos. Ang anak ng Diyos, huwag kayong malapaypay sa persecution. Yan ay gawin ninyong tanda. Ito nga palang tanda na talaga ako'y sumusunod sa Panginoon. Hallelujah! Ngunit pagka hindi nyo alam yan, manlulupaypay kayo, ang inyong pananampalataya at ang katibayan ng inyong pananampalataya ay mawawala pagkatapos magkukulis, malilito kayo sapagkat hindi ninyo alam ang mga prinsipyong sinasabi ng banal na kasulatan, lalong-lalo sa Galatians 4:29. Amen. Ang ipinanganak ng ayon sa laman, ang siyang uusik sa ipinanganak ng ayon sa Espiritu. Paul, before his conversion, persecuted the church of God. But when he was already in the way of God, he was also persecuted. Pagka tayo ay inuusik, tandayan na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, subukan ninyo na umalis sa kalooban ng Diyos. Mawawala ang persecution ninyo bukas. Subukan ninyo bumalik kayo sa sanlibutan. Bumalik kayo sa mga bisyo ninyo. Mambabae na naman kayo. Subukan ninyong uminom na naman kayo ng nakakalasing at pagkatapos bumalik sa bahay ninyo, pagkatapos hindi man ninyo makita yung pintuan ninyo, naiihi pa kayo sa pantalon ninyo, nagsusuka pa kayo, wala nang magpe-persecute sa inyo. Sasabihin pa ng sanlibutan, bright yan. Di ba yung sanlibutan duling mga kapatid? Kung ikaw ay nagsusuka, doktor ka, abogado ka, nagsusuka ka dahil sa lasing at umiihi ka sa pantalon mo, ang sasabihin ng kapitbahay mo, naku, mabuting tao yan, magaling yan. Pero ikaw naman, nagsasama sa Panginoon, halos araw ng linggo nandito ka sa katedral, pinapawisan ka sapagkat wala pa tayong air conditioning system dito. Pagkatapos lumalakad ka pa dahil alas 10 na wala ng jeep dito, kapatid, pagbalik mo doon sa bahay ninyo, gising pa yung kapitbahay mo, nanonood ng bold na television, pagkatapos na narinig niyang ikaw ay pumasok na sa bahay mo, at ikaw ay alam niyang galing sa pagsamba dito sa katitipan sa Jesus Christ, the name above every name, anong sasabihin niya? Lampas na kayo sa langit niyan. Hallelujah! Sa sanlibutan, ang masama ay ginagawang mabuti at ang mabuti ay ginagawang masama. Kaya pagka kayo ay bumuti, inalis ninyo lahat ng bisyo ninyo, ang babae ninyo noon, 5, 6, umalis kayo riyan sapagkat naging born again kayo, ngayon bumalik kayo sa original ninyo, isa na lang. Ano sasabihin ng sanlibutan? Naluloko na yan. Yan ang sabi ng sanlibutan. Pagka kayo inusin na ganyan, huwag kayong manlupaypay. Lalo ninyong panghawakan ninyong pananampalataya sapagkat kayo ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo po sa ating pananampalataya, mga kapatid, ay careful tayo na hindi tayo madala ng sanlibutan. Napakaraming fellowship ngayon nadadala ng sanlibutan. Anong ginagawa nila? Sapagkat sinasaway yung mga Christian music na nakikita nila dito. Naku, buki na naman. Naku, bala na naman. Anong ginagawa ng mga sanlibutan ngayon? Mga kapatid ng mga fellowship, pinapapasok ang sanlibutan sa kanilang kalagitnaan. Anong ginagawa? Ang music nila, inaayos nila at kinokompromise upang makapasok ang sanlibutan sa kanilang music upang sila ay maaprubahan ng sanlibutan. Yan, aprobado ko yan, maganda yan. Hindi nila alam, nakapasok na ang ahas ng sanlibutan sa kanilang fellowship at hindi na nalulugod ang Diyos sa kanila. Paano ginagawa nila? Biro ninyo mga kapatid, dumadaan ako, may narinig ako, nag-aawitan, pagkatapos sa Diyos daw yun. Anong inaawit? Ang himig ay awit ng Beatles. Ang wordings naman ay awit espiritual. Ano yung himig na narinig ko? Biro ninyo, awit ng Beatles. Help! Di ba yun? Di ba awit ng Beatles yan? Help! I need somebody help! Di ba yan himig ng Beatles yan? Inalis yung help, I need somebody help, inilagay yung mga wordings na maka-spiritual. Pero ang himig pareho rin. Kung maririnig mo sa malayo, mga kapatid, yung din na naririnig mo, help! Jesus, help! Bakit Beatles yung himig ninyo? Para ma-convert namin ng taga-sanlibutan. That's not the way of God! You don't have to let the devil in. You don't have to let the devil
in and the world in your services, spiritual services, in order to convert the world. You don't have to compromise in order to convert the world. That's just not the way of God. God does not convert that way. Hindi po pamamaraan ng Panginoon yan, mga kapatid ko. Pagkatapos yung iba, dahil ayaw nilang magsayaw sa Espiritu, because dancing in the Spirit, the Bible says, we worship God through a dance. When we dance in the Spirit, it is the Spirit that teaches us how to dance. It's the same thing when you speak in tongues. When you speak in tongues, you don't have to study what you say. It is the Holy Spirit that gives you the utterance. It's the same thing when you worship God through the dance. You don't have to memorize the stepping of your dance. Mga kapatid, napapapasok na sa libutan ngayon sapagkat may mga fellowship ngayon na mayroon silang mga ballet department. Tinuturuan yung kanilang mga young people kung paano sumayaw. Biro mo, nakapasok kami sa isang fellowship. Ano ba yan? Ang taga-UP Ballet Dance Troupe ba yan? Ay hindi, mga young people namin. Anong ginagawa nila? Nag-aaral daw ng sayaw. Dahil isasayaw daw nila bukas yon ng linggo sa kanilang simbahan. Mga kapatid, talagang nakakasyak na ang pangyayari sa mga bagay na yan. Hindi na po nalulugod ang Diyos. Huwag nating papasukin ang sanlibutan sa ating spiritual na paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. This world is sick. Politics is sick. Our economy is sick. The whole wide world is very, very sick. And the devil is so active in this world. People are confused. They are looking for an answer. If the church let in the world, what hope will these people have? Hallelujah. Pagka nag-compromise ang tunay na paglilingkod, ano pa ang mapapasukan at mapapananganan ng tao pagka lumapit siya sa Diyos at hinahanap niya ang kapahingahan ng kanyang kaluluwa? Wala na siyang mahahanap pa na mabuting bagay. Sasabihin niya, alin na nga ba ang tunay na iglesia? Mga kapatid, meron naman ako narinig sa TV yun ata. Galing yata sa pangangaral nila sa pulpit. Anong sinabi? Habang naririto, ang ating babasahin dito ay ang magandang balita ng kasulatan ng mga salita ng Diyos. Yan ang ating pinag-aaralan dito, yung mga magandang balita. Gospel means the good news. Ngunit ano ngayon? Napakaraming pulpit, hindi good news ang pinangangaral. Ano mga kapatid? Worldly news. Pagkatapos ng Ebanghelyo, we will be reading 3 minutes to the Evangel of St. John. Alam niyo ako ang uuna mamaya sa sine, sasabay na lang kayo. Mga kapatid, mga artista ang pinag-uusapan. Wala na ang Panginoon dyan. Kailangan sa mga huling araw na ito, hanapin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mga anak ng Diyos, ito ay mga masamang araw na kailangang mag-persist tayo sa ating pananampalataya. Although it will cost us our reputation, although it will cost us our honor, although it will cost us our friendship, let us lay down our lives for the love of the gospel, for the love of Jesus Christ, for the love of our faith in Him. Huwag tayong mag-compromise. Magpatuloy tayo sa pananampalatayang matuwid sa Kanya. Kahit ang lahat ng sanlibutan ay kamuhian tayo. Let's not mind public opinion. As long as we serve God like Joseph, let us continue persisting in our faith until Jesus comes. And when He comes, we are sure to fly away with Him in the rapture. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Kaya huwag kayong manlupay-pay pagka may mga pag-uusig sa inyong pananampalataya. Pagka mayroong mga paglait sa inyong pananampalataya. Pagka mayroong prosperity sa inyong pananampalataya. Huwag ninyong kalilimutan ng Diyos. Pagka may mga temptation, may mga false and unjust accusations. Pagka mayroong mga influensya ng human reasoning. Pagka mayroong mga bagay na ganitong nangyayari sa pananampalataya mo, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, huwag kang aatras sa Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy ka ng iyong masigasig na pananampalataya sa Kanya.
At alam kong pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Pagdating mo sa dulo ng iyong paglalakad, makikita mo ang nasa dulo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakabukas ang dalawang kamay at sinasabi, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of your Lord and Master." Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. My heart is bleeding. My heart is crying for the true worship of God that must be found by His people. Our leaders are being perplexed on what is happening in the Philippines. Foreboding is all over the land. Sin is creeping on every area of our society. And our leaders does not know what to do. They are perplexed. They are confused, and they are in a sorry state of derision daily. They don't know what to do. Ano mga kapatid? Ang pag-asa ng bansang ito. Ang pag-asa ng bansang ito. Sinabi ng banal na kasulatan, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and will heal their land." Hallelujah. Ang pag-asa lang ng bansang ito ay lumuhod sa Panginoon, bumalik sa tunay na pananampalataya at magsisi ng kanilang kasalanan. Sino ang magiging ilaw? Sinong magiging light ng sanlibutan? Lalong-lalo na sa Pilipinas, ang mga taong tulad natin. Sa pagsusunod ninyo, individually, corporately, as a church, huwag kayong lumihis sa mga daan ng Diyos. Tulad ni Joseph, kailangan ng ating pananampalataya ay mag-persist hanggang sa katapusan. Tinitingnan tayo ng sanlibutan. We are the light of this world. As long as we walk after Jesus Christ, we are walking in the light. And let the light shine in darkness. Kailangan makita ng buong sanlibutan ito. Thank God, God has put us on national television where we can be seen. Alam ba ninyo sa Amerika, mga kapatid, hindi lamang pala Pilipinas, ang gusto ng Diyos na mangaral tayo. Kahit sa Amerika, ay may nagsuggest na sa akin, "Pastor, why don't you go on national television?" I have considered that. And I am kneeling to God, "Lord, if you give me the go signal, if it is your will that I go on national television in America, I will do it for your sake, for the sake of the gospel." And I know that if you give me the green signal, I know if you give me the go signal, you will supply my every needs. Mga kapatid, kung saan tayo gagamitin ng Panginoon, magpapagamit tayo. Hallelujah. Salamat sa Diyos, ginagamit tayo sa iba't ibang mga bansa na hindi natin kamukha, hindi natin kapareho ang mga lengguwahe. Doon sa Hong Kong at sa ibang parte ng China, mga kapatid, we have a plan to dub our telecast into Chinese language. Sa Germany naman, we plan to dub our telecast into the German language. Saan tayo gagamitin ng Panginoon? Hindi lamang dito, mag-persist ang ating pananampalataya. Kahit wala inyong pastor dito at hindi nakakapaglingkod ng personal na katulad nito, magpapatuloy ba ang inyong pananampalataya? Sabagat ang inyong pananampalataya hindi nakatayo sa karunungan ng inyong pastor, hindi nakatayo sa personalidad ng inyong pastor, iyan ay nakatayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Papasalamat ako sapagat ang ending ng buhay ni Joseph ay napakaganda. Lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon, colorful, checkered ang kanilang buhay. Ngunit ang dulo at katapusan, yan lahat ay katagumpayan. Ikaw na anak ng Diyos na ngayon ay nasa kapigatian, nasa paghihirap, nasa persecution, nasa trials, huwag kang mabahala, kapatid. Siguruhin mo lang ang Diyos kasama mo. Sapagkat ikaw ay pagpapalain ng Panginoon kahit anong sitwasyon sa buhay mo. Kayo nakikinig sa television sa oras na ito, marahil may pangangailangan kayo sa mga sandaling ito. Hawakan ninyong television ninyo as a point of contact, and I will pray for you right now and believe that the power of God knows no bounds. He is going to touch you if you are sick in your body.
He is going to make a way for the solution of your problems. If you have pressing problems, if you have financial straits and you don't know what to do, you are confused, the Lord right now will make a miracle for you. Claim your financial miracle in Jesus' name right now. If you are a child of God and you're confused, you are under severe trials, severe testings and persecutions, and you don't know what to do. You are not in yourself. You are not sure if you can hold on to your faith until the coming of Jesus Christ. Hold on to the TV set, and God has fed you with His Word right now, and I will pray for you to strengthen your faith. Father in heaven, Lord, I pray for all of those that are watching by television, as they are holding on to those television sets as a point of contact of your power right now. In the name of Jesus Christ, I pray that your power will come and surge through their bodies. If they are sick, heal them right now. If they have a problem, make a way for the problem to find its own solution in the name of Jesus. Those that have financial problems, the Lord is going to create a miracle for you by faith. In Jesus' name, claim it. Ikaw na naghahanap ng kaligtasan, hindi mo alam, nalilito ka, ngunit napakinggan mo ang telecast na ito at pinagpapala ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin mo ang espiritu ng kaligtasan sa buhay mo at pagpalain ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.